Inihayag ni Department of the Interior and Local Government or DILG Secretary John Vic Rimulya na huling namataan si Senator Bato de la Rosa sa Davao. Sa isang panayam, sinabi ni Rimulya na magkapit-bahay daw sila sa Cavite at hindi na niya ito nakikita rito. At alam daw niya nasa Davao lang si Bato kasama ang kanyang pamilya. Ayon kay Rimulya, malaya lamang na gumagala si De La Rosa at nananatili sa bahay ng mga kaibigan around the periphery of Davao City. The grounds of Davao City are large, so he's around the periphery. Ani John Vic Rimulya sa isang panayam. He's at his friends. He's just going around. He's on a motorcycle just going around. Dagdag pa niya. Sa ngayon, muling nilinaw ng kalihim na hindi sila gagawa ng action hanggat walang natatanggap na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Matatandaang ang kapatid niya mismo na si Ombudsman Boying Rimulya ang nagsiwalat na may inisyu ng arrest warrant ang ICC laban kay Senator Bato. Samantala, iginiit ni Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa, na may natanggap silang impormasyon sa warrant of arrest mula sa ICC laban sa senador. Ito umano ang dahilan kung bakit humiling sila ng kumpirmasyon sa DOJ kung may warrant laban kay de la Rosa, pero hindi ito ipinagkaloob ng ahensya. Ayon kay Torion, posibleng estratehiya ng gobyerno ng Pilipinas ang hindi agad paglabas ng warrant dahil sa oras na matunton ang lokasyon ng senador, maaari na lamang siyang arestuhin bago ipaalam ang warrant. Dagdag pa niya, maghahain ang kanilang kampo ng petition for habeas corpus sa Korte Suprema sakaling maaresto si De La Rosa bilang legal na remedyo. Nilinaw din ni Torion na wala siyang direktang kontak sa senador at nakikipag-ugnayan lamang sa pamilya ng senador. Multiple sources have told us that they received a warrant of arrest and that it is already before the NCB in the Philippines. That is why we try to have it confirmed with the DOJ, but that is the reply of the DOJ. And probably because we would probably want to ensure that they would be able to spot the location of Senator Bato de la Rosa, and then if they can spot his location, arrest him, and then it would be only at that time that they will reveal that there is already a warrant of arrest. Maybe that is a tactical strategy on their part that they can assure the arrest of the good senator, and I will file a manifestation before the Supreme Court that there is such warrant, and we would pray that it will be after the past, or he can probably file a petition for habeas corpus if he is still in the country, because if he is already outside the country, I think you know that it's going to be a very tricky issue. Nagbigay naman ng payo sa Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson kay De La Rosa na kung siya umano ang nasa pwesto ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay pipiliin niyang pumasok dahil wala naman daw itong warrant. Ayon kay Lacson, ipinagtataka niya ang pagtatago umano ni De La Rosa dahil hindi naman ito wanted at ipinunturi niya na wala pang opisyal na warrant of arrest galing sa International Criminal Court. Sinabi rin niya na kung walang malinaw na mayroong darating na arrest warrant laban kay De La Rosa ay mas mainam na pumasok na muna ito dahil sayang din yung boto niya sa mga bills, sa mga resolutions. Senator Bato, by any chance baka po nakausap nyo kasi sabi ni Sec John Vic around the periphery of Davao City lang daw, he's just going around on a motorcycle. Ang problema kasi kay Senator Bato, wala naman tayong official na warrant of arrest coming from the ICC. Kaya, okay, unang-una, it doesn't make sense to me na nagtatago siya. Hindi naman siya wanted eh. I don't know, nasaan yung warrant? Ando lang, sinabi niya sa atin na mayroong warrant, pero wala tayong nakikita. Unless, si Senator Bato mismo, nakita niya yung warrant of arrest niya. Kaya siya nagtatago. But as far as you, me, or I are concerned, wala tayong alam na mayroong warrant of arrest eh. So mali yung diskarte na hindi na siya nagpapasok sa Senado, na wala naman talagang tangible na warrant. Kung ako siya, papasok na muna ako. Bakit? Bakit? Eh wala naman ako warrant eh. Ngayon, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant,
diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement na hanapin siya. Kasi ako, I have no moral ascendancy na sabihin sa kanya mag-turn over siya yung sarili niya. Kasi ako mismo nagtago. Yun ang tinatawag na moral ascendancy. Kasi kung ako noon, hindi ako nagtago at nag-surrender ako, sasabihin ko sa kanya, mag-surrender ka. I cannot tell him that. Yan ang nga sinasabi ko kay Senator Amy eh. Magkaroon ka ng moral ascendancy bago ka mamuna. Bago ka mag-advise. Sir, wala nang communication, hindi na po kayo nag-try since yung last year na. Hindi ko siya ginit ng Happy New Year eh. At saka Merry Christmas. Nakalimutan ko eh. Pero, Igiritin ko siya ng belated. Pag sumagot, sabihin ko sa inyo. pero mukhang aware po yung DILG dun sa whereabouts niya dahil according to DILG Secretary, nasa Davao lang, di ba? Nagmumotorsiklo with friends. So, ibig sabihin, You know, if I monitor- were with law enforcement, hindi ako magte-telegraph ng mga information kung may intention ako na i-pursue, na hulihin. Unless nagdi-disinformation yung authorities. Alam nila kung nasaan, sinasabi nila kunwari nasa Davao para maging kampante. Ginagawa ko rin yun ng araw. So, ang advice nyo, pumasok na muna dahil wala pa naman palang arrest warrant. Kung walang malinaw na may darating na arrest warrant, pumasok na muna siya, sayang din yung boto niya sa mga bills, sa mga resolutions. Mga kabunyog, mga kababayan, ngayong araw, nag-press con si Senador Ping Lacson. Ngayon, sa press con ni Senador Ping Lacson, natanong ang tungkol kay Bato. Natanong ang tungkol kay Bato. Siyempre, hindi masyadong nagkukomentaryo si Senador Ping Lacson ng negatibo tungkol kay Bato kasi nga, siya rin, dati rin siyang nagtago. Kaya tama naman yung sabi ni Senador Ping Lacson, ayaw niyang magkomentaryo ng masyado tungkol kay Bato kasi sabi niya, sabi ni Senador Ping Lacson, wala siyang moral ascendancy, sabi ni Senador Ping Lacson. Kasi dati rin siyang nagtago noon. Kaya hindi niya pwedeng sabihan si Bato na wag itong magtago. Tama naman si Senador Ping Lacson. Kaya lang, may sinabi si Senador Ping Lacson na advice kay Bato. Ito rin yung ina-advise ko kung napapanood nyo lagi ang mga vlogs ko. Ito rin yung advice ko kay Bato. Di ba sabi ko, bakit ka nagtatago? Wala pa naman ang arrest warrant. Wala pa naman ang arrest warrant, nagtatago ka na. Kung halimbawa abutin pa ng Hunyo, wala pa ring arrest warrant, di nagtatago ka pa rin. Tapos pag lumabas yung arrest warrant, magtatago ka pa rin. Ang haba na ng pagtatago mo na yan. Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, pareho ng sinabi ko na yan, ganito yung pagkakasabi ni Senador Ping Lacson, mga kabunyog. Ayan. Sabi ni Senador Ping Lacson, Lacson to De La Rosa, go to work. You are not wanted. Yan o. Kumbaga, siya daw, sabi ni Senador Ping Lacson, nagtago siya noon kasi wanted na siya. Ayaw niyang makulong kasi kagagawa naman ng yung kaso naman niya, gawa-gawa nila Mike Arroyo noon Pinag-initan siya ng panahon ni GMA. Ayaw makulong ni Senador Ping Lacson noon, kaya nagtago siya. Pero mayroon ng warrant of arrest sa kanya. Ito, sabi ni Senador Ping Lacson, bakit ka nagtatago? Huwag ka na munang magtago. Trabaho ka na muna. Totoo naman, Tama naman, mga kabunyog, mga kababayan. So, yun nga, mga kabunyog. Tama naman si Lacson, no? Tama si Lacson. Go to work. You are not wanted. Actually, sobrang lumalabas dito, sobrang duwag ni Bato. Sobrang duwag ni Bato. Kaya yung comment na yan ni Lacson, lumalabas diyan, katawa-tawa si Bato. Lumalabas, katawa-tawa si Bato. Nagtatago na ito, wala pang ang warrant of arrest. Ayaw na lang magkomentaryo ng masyado ni Lacson kanina sa press con, pero natatawa siya Natatawa siya. Ayaw niyang magkomentaryo ng masyado kasi sabi niya nga, wala rin siyang moral ascendancy na sabihan si Bato na wag itong magtago.
Kasi siya rin nagtago noon. Kaya lang ang sabi niya, wala ka pa namang warrant of arrest, huwag ka na munang magtago. Huwag ka na munang magtago, magtrabaho ka na muna. Ha? Oh, kumbaga, sobra naman ang takot mo. Sinabihan ka lang na may warrant of arrest, nagtago ka na. Wala pa namang pinapakita pa. Kaya, anong ibig sabihin nito? Nalantad dito lalo na sobra ang pagkamatatakutin ni Bato. Oh. Ngayon, si ano naman? Si Torion. Si Torion naman, yung abogado ni Bato, ay di ba mga kabunyog, itong si Junvic Rimulya, sabi niya, wala pang warrant of arrest, sabi ni Junvic Rimulya. Wala pa kaming nakikita. Kaya sabi ni Junvic Rimulya, kinukumpirma niya na wala pang warrant of arrest si Bato. O ngayon, tinanong naman dyan si Torion. Tinanong si Torion, mga kabunyog. Ang sabi naman ni Torion, hindi pagkumpirma ng DOJ sa ICC warrant versus Senator De La Rosa, posibleng strategy lang. So, ibig sabihin nito, grabe ang takot nila. Grabe ang takot ni Bato. Sinasabihan ng wala pang arrest warrant, ayaw nilang maniwala. Ang paniwala nila Bato at saka ni Torion, hindi, strategy lang yan. Kunwari lang wala pang warrant, tapos pag lumabas biglang ilalabas yung warrant. Kumbaga mga kabunyog, paranoid. Grabe ka paranoid si Bato. Si Torion. Sinabihan na ng DOJ at ng DILG, wala pa naman warrant. Ngayon, ayaw nilang maniwala. Ang paniwala na naman nila, mayroon yan. Strategy lang yan na walang warrant. Pag lumabas na si Bato, ilalabas na yung warrant. Arestuhin na siya. Wala talaga mga kabunyog, mga kababayan. Talagang sobrang takot nito. Sobrang takot nito mga kabunyog, mga kababayan. Sinabihan na walang na walang arrest warrant pa, wala pa silang hawak. Ayaw maniwala. Basta sa kanila, strategy lang daw yan. Baka pinapapasok lang si Bato. Sinasabihan na walang arrest warrant. Pero pag lumabas na si Bato, aarestuhin na ito. Wala talaga. Si Torion talaga ang nag-a-advise sa kanya. Tama ka, Direndio. Ang paliwanag kasi ni Torion, mas malaking problema daw kapag pumasok si Torion si Bato sa Senado, tapos biglang lumabas ang arrest warrant. Hindi niya daw kayang proteksyonan si Bato. Pagka ganon. Katulad daw ng nangyari kay Duterte, pagbaba sa airport, inaresto. Sa bagay, takot na sila sa ganyan Takot na sila sa ganyan. Sobrang kapapasiguro na. Kaya lang, lumalabas na ngayon na sobra ang takot ni Bato. Nakakaano to, malaki tong insulto sa kanya. Kasi ang prinoject ni Bato na imahen, matapang. Hindi matatakutin. Ay di ba nung panahon na PNP chief siya, ang mga pictures ni Bato nung maraming pinapatay. Di ba nung maraming pinapatay? Ano yun? Ang pinoproject ni Bato, tama yan, gawin nyo yan, huwag kayong matakot. Ganun yung mga imahe ni Bato niyan. Bato nga kumbaga matigas, matapang. Ay ngayon, tingnan nyo. Kaya sinasabihan na ni Lacson, huwag ka na munang magtago. Hindi pa naman siguradong may arrest warrant. Pag may arrest warrant, di saka ka na mag-isip kung anong gagawin mo. Ngayon, magtrabaho ka muna. Wala. Ayaw maniwala ni Bato. Grabe ang katatago. Grabe ang kapasisiguro, mga kabunyog. Sinabihan na rin ng DILG at ng DOJ, wala pang warrant. Ngayon, ang advice naman ni Torion, wag maniwala dyan. Strategy lang yan. Posibleng strategy lang daw yan. kaya mga kabunyog, mga kababayan,
Grabe itong ano na ito. Nai-expose yung ano, yung sobrang takot ni Bato. Bakit nai-expose? Una, wala pa naman talagang warrant. Natatawa nga si Lacson eh. Natatawa eh. Kaya lang, hindi naman makapagkomentaryo ng todo si Lacson kasi nga sabi niya, ayaw po masyado magkomentaryo kasi wala akong moral ascendancy kasi nagtago ako noon. Kaya lang, si Lacson naman nagtago noon dahil may warrant of arrest na talaga. Ayaw niyang pahuli kay panahon ni GMA yun eh. Ginawan siya ng gawa-gawang kaso nila Mike Arroyo noon. Pero ito, wala pang arrest warrant. Yan ang mabigat yan. Ha? Oh. Wala pang arrest warrant eh. Yan ang problem, ang dito, ang mabigat dito kay Bato. Kumbaga, sinasabi na rin ng DILG na wala, ng DOJ, wala pa. Oh. Tapos ayaw nilang maniwala. Strategy lang daw yan. Lumapit na sila sa Korte Suprema. Sinabihan na sila ng Korte Suprema. Bakit kami mag-i-issue ng TRO? Anong iti-TRO namin? Wala namang arrest warrant pa. Wala namang warrant of arrest. Anong iti-TRO? Alam nyo, nagmumukha ang katawa-tawa dito si Bato eh. Sinabihan na yan ng Korte Suprema, hindi kami mag-i-issue ng TRO kasi wala namang arrest warrant. Anong iti-TRO namin? Oh. Tapos ngayon, sinasabihan na ng DILG at ng SOJ, ng DOJ na wala pang arrest warrant, ayaw pa rin maniwala. Sabi ni Torion, huwag tayong maniwala dyan. Strategy lang yan. Kapag lumabas ka, Bato, aarestuhin ka. Ayan. Yung pala, yung advisor pala ni Bato de la Rosa sa pagtatago, si Torion. Oh. Kasi, na si Torion, tikot na. O nga pala, kahit si Torion, tikot na. Kasi yung kliyente niya, si Kibuloy, nahuli. Pangalawang kliyente niya, si Digong, nahuli. Ayaw niya ng matatluhan eh. Ha? Mga kabunyog, ayaw ng matatluhan ni Torion. Ayaw ng matatluhan. Kasi kung sakali, pag naaresto si Bato, pangatlo na ito sa kliyente ni Torion. Si Kibuloy. Oh. Di ba? Pangalawa, si Duterte, si Digong. Oh. Kumbaga dito kay Bato, pasiguro na si Torion. Ha? O itong mga kabunyog, napansin nyo, pangatlo na nga pala ito sa kaso ni Torion na hawak. Na yung una yung kay Kibuloy. Oh. Nung una, akala niya hindi maaaresto si Kibuloy. Ang dami pang mga diversionary fix noon si Torion. Hindi umubra kay Torre. Oh. Pangalawa, si Duterte. Akala nila, hindi maaaresto si Duterte. Pagbaba ni Duterte sa galing Hong Kong, pagbaba sa airport, nakaabang na yung aaresto. Kaya ito, ayaw na ni Torion matatluan. Tama ka, Titan Hell. No? Natatrauma na sila. Pangtatlo na ito kung sakali. Kaya ang advice talaga ni Torion, wag na. Wag kang padadala dyan. Strategy lang yan. Ha? Strategy lang yan. Huwag kang maniwala dyan. Ha? Pinapapasok ka lang yan. Pag pumasok ka sa Senado, biglang ilalabas niya ng arrest warrant. Kaya, na ito mga kabunyog, mga kababayan. Kaya si Lacson, natatawa kanina sa press con eh. Bakit natatawa si Lacson? Ay kasi nga, bakit nagtatago? Wala pa namang arrest warrant. Oh, ito na nga yung yan na nga yung comment ni Lacson, Yan, Yan. Sabi ni Lacson to De La Rosa, go to work, you are not wanted. Magtrabaho ka na muna. Wala pa namang arrest warrant. Pag may lumabas ng arrest warrant, saka ka na mag-isip kung anong gagawin mo. Ha? Kaya yung mga DDS na pinagmamalaking matapang si Digong, matapang si Sara, matapang si Baste, matapang si Bato. Ngayon lahat ha? Di ba yun yung image na prinoject ng mga DDS na ang mga tao ni Duterte ay walang takot, hindi natatakot? Tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Anong tawag yan? Ha? Oh.
Yan yung kanilang ang packaging ng mga DDS. Si Tatay Digong daw nila at ang mga tao nito tulad ni Bato, hindi mo basta-basta masisindak, hindi matatakot. O tingnan nyo yan si Bato. Ha? Ano pa naman yan dating PNP chief. Dating PNP chief yan. Nung panahon ng war on drugs, Nung panahon ng war on drugs. Ano yan si Bato? Ang pinoproject niya na imahin, PNP chief na walang takot. Kumbaga ang order niya sa kanyang mga tao, huwag kayong matakot, akong bahala sa inyo. Pero ngayon, tingnan nyo. Yan, tingnan nyo mga kabunyog, mga kababayan. Hindi talaga kasi maisip ni Bato. Alam na ni Bato ang mangyayari pag nakulong siya sa ICC. Wala na siyang kausap. Alam niyo ang pinaka-problema ni Bato pag nakulong sa ICC? Unang-una, mabuti si Duterte, billion ang pera niyan. billion. Kaya kahit linggo-linggo, dumadalaw yung mga anak niya, mga apo. Si Bato, anong mangyayari sa kanya? Dadalawin siya ng pamilya niya, ng anak niya, ng apo niya. Kagastos siya ng malaki. Ang gastos ng pagpunta sa Europe. Kaya alam ni Bato yan. Kung pwede lang namang dumalaw sa kanya, pamilya. Kung madadalaw ba siya ng pamilya niya kada linggo? Mahihirapan siya dyan. Sabihin pang mayroon siyang perang nakurakot din, si Bato. Sabihin pang may pera siyang nakurakot. Pero hindi kasing laki yan ng nakurakot nila Duterte. Hindi kasing laki yan ng nakurakot nila Duterte. Si Duterte, presidente. Si Pulong, naging congressman. 51 billion sa loob ng 3 taon. Yung budget ng kanyang distrito. Si Sara, naging mayor. Ilang bilyon ang budget ng Davao City. Ganon din si Baste, naging mayor din. Ang dami nilang sources ng pondo. Kaya ngayon, ang dami nilang pondo kahit balik-balik sila sa The Hague, sa the Netherlands. Kahit ang mahal ng bayad kay Kaufman, mayroon silang pambayad. Pero si Bato, saan siya kukuha ng pambayad ng abogado? Pangalawa, yung pagbisita sa kanya doon. Mahirap yun. Alam ni Bato yan. Alam ni Bato, mahirap ang kalagayan niya pag nakulong sa ICC. Kukuha siya ng abogado niya. Ang sabi sa kanya ni Sara Duterte, pag nakulong siya, si Bato, mayroon na siyang nakareding abogado. Pero hindi naman sinabing sagot ni Sara ang gastos doon. Mayroon daw kakilalang abogado na makakatulong kay Bato. British lawyer daw. Magaling din daw sa international humanitarian law. Kaya lang, sinong magbabayad nun? Pangalawa, pag nakakulong siya doon, siyempre, pamimiss niya ang pamilya niya. Bawat dalaw ng pamilya niya, ng anak niya, ng asawa niya, grabing gastos niya. Mabuti sila Duterte, kayang-kaya yan. Kaya, yan. At ito pa ang problema ni Bato. Pag nakakulong siya sa ICC, mauuna sa kanyang mamatay si Duterte. Mauuna sa kanyang mamatay si Duterte. May mga sakit na si Duterte, matanda na, siya, ang lakas-lakas pa. Anong mangyayari sa kanya doon? Naisip niya yan. Mamamatay si Duterte, maiiwan siya. Kumbaga, mga kabunyog, mga kababayan, matindi to. Kaya alam ni Bato yan, hindi na lang siya magpapahuli. Ikaw, sino naman nagsabi sa yung ICC ang nagpapasweldo kay Kaufman? Ikaw, huwag kang nadamay sa tanga ng DDS. Ito talaga si Argo, hindi pa rin ito na Sa ICC, may option ka. Pwedeng mag-provide sa iyo ng lawyer ang ICC. Mayroong lawyer ang ICC kung sa atin, Pau. Mayroon yan. Pero pwede ka rin kumuha ng private lawyer mo. Yung gusto mo, yung choice mo. Pinili nila Duterte, sila ang nagpili ng lawyer nila.
Kaya hindi ICC ang nagpapasweldo dyan. Ikaw talaga, Go, ha? Lagi kang nakikinig sa akin, ano ka pa rin? Tatanga-tanga ka pa rin. Ha? May abogado may legal fund ang ICC. Pero sa mga walang kakayahang mag-provide ng abogado. Si Duterte, hindi siya nag-avail ng legal fund na yan. Kasi, kung wala kang kakayahang magkuha ng abogado mo, may lawyer, parang PAW. Pero hindi private. Hindi private. Siyempre, nahihiya rin si Duterte na hindi kukuha ng private. Kinuha nila si Kaufman. Hindi yan para din yan sa atin. Kung may kakayahan kang kumuha ng abogado mo, gusto mo private, ikaw magbayad. Pero kung wala kang pambayad, poprovidean ka ng gobyerno, PAW. Ganon din sa ICC. Ganon din sa ICC. Si Kaufman, hindi yan lawyer ng ICC. Hindi yan provided ng ICC. Private yan. Kaya ang magbabayad yan, sila. Ano ka ba naman? Argo, mag-ayos-ayos ka na kasi. Ano naman yan? At ito si Bato, mag-a-avail ba siya ng lawyer ng ICC? Siyempre, gusto niya rin yung sarili niyang lawyer para sa tingin niya may tiwala siya. O kaya lang, saan siya kukuha ng pambayad? May pambayad naman yan si Bato. Kaya lang, mauubos ang pera niya. May kinurakot yan si Bato. Kaya lang hindi naman yan kasing laki ng kinurakot ng Duterte. Mauubos siya. Saka yun na nga, kung ang Duterte, kayang nila, linggo-linggo, may nagsasalitan yung mga anak ni Duterte pagbisita, si Bato, mahihirapan yan. Ha? Mahihirapan yan si Bato, ang pamilya niya. Hindi sa tinatawaran natin. Ang laki ng gastos papunta ng Europe. 4 na beses na akong nakapunta ng Europe. Ang gastos dyan, halos 1 milyon. Kami, pamilya namin, ilan lang kami, nagbakasyon lang, milyon na ang gastos. Ha? Ano yan? Actually, ang gastos ng pagbisita ng mga apo ni Duterte, ng mga anak niya, ay grabe na yan. Grabe na yan mga kabunyog, mga kabayan. Ha? Grabe na yan. Kaya lang, maraming pera ang Duterte. mayroon niyang pera si Bato, Mariluhab. Kaya lang sa tingin ko, hindi ka, mauubos yan. Mauubos yan sa ICC. Kaya, yan? Sabi ni Wilfredo Sablay, akala mo kay Bato, poor? Hindi ako nagsabing poor. May pera yan. Pero ang pinag-uusapan na pera dyan pag nakulong ka sa ICC at dadalaw ang mga anak mo, pamilya mo, gusto mong dumalaw sa iyo linggo-linggo, ay grabe yan. Grabe yan mga kabunyog. Ha? Ang pamasahe lang dyan ng eroplano, ang mahal. Hindi naman yan tulad ng punta ka lang ng Vietnam, ASEAN countries. Ha? Eto na mga kababayan. Sikreto ni Bato sa Senado. Gusto niyo bang malaman? Mga kababayan, yung sikreto ni Bato sa Senado, naku po, magugulat kayo. Sikreto ni Bato sa Senado, magugulat kayo. Bato de la Rosa, may dynasty, dynasty sa Senado. Alam nyo naman siguro, mga kababayan, kung ano ibig sabihin ng dynasty, di ba? So ngayon mga kababayan, ito po, ganito yan. Mga kababayan, alam po natin si Bato de la Rosa, isa lang po siya na nasa politics. No? Kita nyo po, di ba? Isa lang siya sa politics. Pero mga kababayan, kung ang mga politician may tinatawag tayong political dynasty, si Bato de la Rosa kakaiba. Siguro naman alam ito ng mga kapwa niya senador. Bakit? Sa Senado po, meron pong tinatawag na Bato de la Rosa Family Dynasty. Ano yan, Ken? Kakaiba yan, Ken. Kakaiba talaga ito.
Kung sa politika, sa Pilipinas, kapag magkakapatid, kamag-anak, pinsan, apo, nanay, tatay, lolo, ang tawag dyan political dynasty. Pero si Bato de la Rosa gumawa ng family dynasty sa Senado. Bakit? Mga kababayan, halos lahat ng staff ni Bato kamag-anak niya. Ha? Baka nagulat kayo ngayon. Bakit mo alam yan, Ken? Alam nyo ba, na may nakarating sa akin, kung totoo man ito, kung totoo man ito, sana mahiya naman kayo. Pwede ba tong ganito, mga kababayan? Pwede ba yung ganyan na halos lahat ng staff mo ay lahat kamag-anak mo? Mga kababayan, tanong ko lang, alam ba to ng mga kapwa senador ni Bato or mga senador kapwa niya ganun din? Halos lahat ng staff ni Bato puro kamag-anak niya. Tanong ko lang, pwede ba yung ganyan? Pwede ba yung ganyan, mga kababayan? Nepotism tawag dyan. Di ba? Piruin nyo eto, nakarating sa akin, nagtatanong lang po, totoo ba ito? Yun lang. Ito po mga kababayan may ganyan pala. Pwede mo palang kunin kamag-anak mo lahat. Ito. May nag-post po mga kababayan at nag-share sa akin. Dito po, ayan po ang post niya. Ang pangalan niya ay si Buji Bubis or Buji Babis ba pagbasa niyan? So ito po mga kababayan, nakalagay po sa kanyang post, di lang pang Senado, pang pamilya pa. Di ba Bato? Wala man lang nakinabang kahit butanting kapitbahay. Yan ang kanyang post. Mga kababayan. So basahin ko po dito, sarap ng buhay. Bato relatives in the Senate. Name of relative, relationship, and position. Dito po mga kababayan, Chief of Staff, anak na babae. Director, second, anak na babae. Supervising Political Affairs Officer, kapatid na babae. Supervising Legislative Staff Officer the third, pamangkin. Supervising Legislative Staff Officer third, pamangkin. Political Assistant Officer second, nephew. Supervising Legislative Staff Officer, brother-in-law. Political Affairs Officer the second, brother-in-law. Political Affairs Officer the third, sister-in-law. Political Affairs Officer the third, sister-in-law. So, paano nangyari yun? May ganun pala. Ganun pala yun, mga kababayan. Paano nangyari ito? Kung dati may advertisement na alcohol na hindi lang pampamilya, pang sports pa. Pero ito kay Bato kaiba. Hindi lang pang Senado, pampamilya pa. Nag-iisa ka lang, Bato. Kaloka. Kaya naman pala, nasabi-sabi nila na nakakapirma si Bato. Paano hindi makapirma? Halos lahat ng staff kamag-anak. Kaya pala kahit hindi mapasok si Bato, kaya pala kahit hindi tanggalin, kumikilos. Bakit? Puro pa naman kamag-anak lahat. Biruin mo ilan to? 2, 4, 6, 8, 10. 8. 10. Di ba? Kita mo yan mga kababayan? 10 kamag-anak. Diyos mio, Marmar. 10 kamag-anak, kita mo yan? Pwede pala yung gano'n, nagtatanong lang. Ilan to? Apelyido dito, Garcia, 2 Garcia, tapos ilang De La Rosa to? 1, 2, 3. Halos lahat Paldong-paldo Pwede pala yung ganun, mga kababayan. Ito po ay shinare ko lang post po ito, nagre-react lang po ako, nagtatanong po ako, pwede ba yung ganun?
kung merong political dynasty, meron din palang meron din palang family dynasty. Nagtatanong lang ha. Buti na lang hindi na Kent Garcia dito. Basta Garcia. Tapos De La Rosa, tapos Komendante. Tapos Ginoo. Diba? Buskint, bawal yan. Nasa Civil Service Commission hanggang 4th. Konsenggit, ngiti, senador pa naman siya. Kaloka ka ba to? Kaya nga ngayon mga kababayan, mabuti share mo dito. Actually, nagre-react lang ako. Nabasa ko po kasi to kanina sa post po kasi ni Buji Bobby, the 7. Sabi niya, sarap ng buhay, Batos, relatives, and the Senate. Hala, ganun pala yun. So, basahin po natin mga kababayan, itong comment ng mga taong nandito. Ito po yung mga kababayan, basahin ko lang. Ito na. Bato sa kapal ng mukha, swapang at ganid, linta ng lipunan, sabi ni Jojo Mirin. Hala, lahat kumukuha ng sweldo galing sa pera ng bayan, sabi ni Cristina Sanchez de Guzman. All in family matters, grabe it all suck people money. Nepotism, ayan. And where is Kalbo now? There are so many Filipino people who take civil service test. Other are honor graduate, but no slot for them. And this family dynasty is just too easy to get job. These should all be removed from their job once there is a family member that involved in the corruption. Filipinos deserve fair and better lives, di ba? Yes, relatives of Senate and Congress are allowed to be employed as member of their personal staff, provided that their appointments are primarily confidential or coterminous with the official term. This is a specific exemption to the general prohibition against nepotism in the Civil Service Commission rules. So ganun pala yun. Pwede pala daw yun. Allowed. Maganda lang ang swerte ba to? Pero pulis patula ka lang. Kaya po next election, let's vote wisely. Politics is a family business, enjoying a new lifestyle while their voters are fighting in Sokmed to defend them. Kita nyo, nepotism. Diyos ko, mga kababayan. Kaya naman pala, Manora ni Rida Hilo po, hala, pwede pala yan dito sa gobyerno natin. Oo, kasi alam nyo mga kababayan, di ba meron tayong kasabihan na kapag meron kang posisyon sa gobyerno na kamag-anak, bawal kang tumanggap ng proyekto kung may negosyo ka. Halimbawa, katulad sa flood control, katulad kay Bongo, di ba inisyo nila yan na si Bongo, bawal kumuha ng proyekto ang mga kamag-anak mo sa gobyerno kasi nga, nasa gobyerno ka. Ang tawag doon, conflict of interest. 'Di ba? Conflict of interest, at kung magkano man ang nakuha nilang proyekto na worth 50 million pataas, ay maaaring makasuhan kayo ng plunder. Ken, thank you for sharing at nalaman namin kapal na mukha ni Bato. Nepotism yan, sabi ni Ma'am Winnie Fair. 'Di ba? Oo. So ngayon mga kababayan, wag na tayo magbayad ng tax, papunta lang sa politikong kahit di pumasok sumasahod. Dapat hindi pwede yan. Sabi ni Ma'am RB Astrid, no, di ba? Diyos ko po. Ma'am Ice, ikaw po ba yan? Di ba? Oo. Kay Fee Apolinario, good evening. Ayan, sa ordinaryong trabaho, di pwede may kamag-anak o close relatives. Sabi ni Identified Mind, ayan. Oo, Diyos ko, Jingjing Pasqua, bakit hinayaang mangyari ang mga ganyan? Puro Pinas lang ganyan, kakaiba kahit di pwede ay ginagawa nila yung di pwede. Kahit bawal ay ginagawa pa rin, daming bawal, puro ginagawa naman. Diba? Diyos ko, mga kababayan, nepotism, it's a grandest way. Diba? Ganon pala yun, mga kababayan. Pwede pala yung ganon. So, kapag ka-mayor ka din pala, pwede pala kunin mo lahat ng staff mo, kamag-anak mo, mula sa sekretary hanggang sa janitor, mga kamag-anak mo, mga malalayo. Pwede pala yung ganon.
Ngayon ko lang, hindi ako na-inform, ngayon ko lang yan nalaman, mga kababayan. Kasi pagkakaalam ko, ilang beses ako nagtatrabaho sa isang factory, sa fast food. Bawal kasi magjowa na halimbawa ikaw, Jollibee crew ka, or McDo, or Chowking. Bawal na ang jowa mo crew, tapos ikaw manager. Bawal din ikaw ay tawag doon, kahera. Bawal din na jowa mo magkasama kayo sa trabaho. Bawal mga ganon, di ba? Kahit saan mga kababayan, di ba may ganon? Di ba ganon yun mga kababayan? Di ba? Ganon yun mga kababayan. True, may mga work na ganyan. Di ba? Yung iba nga sa abroad, bawal ipaalam na magjowa kayo eh. 'Di ba? Kasi matatanggal ka. Pero bakit only in the Philippines hindi pumapasok may sahod? 'Di ba? Merong hocus-pocus na nangyari diyan, panigurado. Palakasan at impluwensya. Yan ang sinasabi ni Sentry na bawal until 4th degree. Consanguinity. 'Di ba? Diyos ko, Ma'am Emma Pardoba, hello, naloka ako nung nalaman ko mga kababayan, may ganun pala. Oo, nagtataka talaga ako, nepotism pala, may ganyan pala, okay pala yung ganun. Kung merong nepo baby, may nepotism family. Yes, Sir Kent, bawal magsyota sa magkatrabaho. Diba? Bawal mag-asawa, bawal magpinsan. Diba? Kasi liligwakin kayo. Diyos ko, yun na nga mga kababayan. Nagulat na lang ako kung totoo man ito pagpatuloy nyo yan. Kung nakatulong naman kayo sa bayan. Pero kung hindi kayo nakatulong sa bayan, mahiya naman kayo. Mag-resign kayo dyan. Diba? Sino pa bang siniservisyuhan nyo dyan hindi na nga pumapasok? Sinasahuran pa rin ba yung mga staff niya? Ang ganyan, kahit hindi na siya pumapasok. Ganun ba yun? Mga kababayan, sumasahod pa din ba yung mga kamag-anak niya na ginawa niyang staff? Sa ngayong hindi naman siya pumapasok? Tuloy ba yun? Sa ibang company, bawal yan. Sabi ni Ma'am Sinaida Berganio, sa aming barangay, Ken, puro kamag-anak ang staff na nagtatrabaho. Wala naman problema siguro no, kung puro kamag-anak, kung wala naman kayo ginawang katarantaduhan. Pero ang problema, di ba, Ma'am RB Astrid, ang problema lang dyan, sumasahod pa ba sila kahit wala na yung amo nila? Kasi ang mangyari dito mga kababayan, ang amo nila si Bato. Kasi staff sila ni Bato. Ang problema, wala na si Bato. So, sinong siniservisyuhan nila ngayon? Nagtatanong lang po Hindi na nagtatrabaho pero sumasahod yung kamag-anak na staff. Ganun ba yun? Bakit di nababanggit ni Sentry ang issue na yan kay Bato? Hindi po natin alam, Sir Ber Villanueva, kasi ito po ay post lamang, nagre-react at ako dito nagtatanong lang naman. So sumasahod pa rin ba sila kahit hindi pumapasok si Bato? Kasi amo nila si Bato eh. At ang pagkakaalam ko mga kababayan, nag-file yata si Sentry ng ang tawag dyan? May tawag dun mga kababayan, anong tawag dun na sinabi ni Sentry na mag-file siya? Parang may tawag ba yun? Anong tawag dun? Na ipaano niya? Tawag dun? Mga kababayan, nakalimutan ko na wala sa isip ko yung ipapatanggal niya si Bato. Ano ba yung tawag doon? Ethics complaint? Hindi, may isa pa mga kababayan, yung ipaano niya, tawag doon, ipatanggal, no? Sa ethics, yes, sa ethics complaint, nag-ano siya sa ethics. Pero may tawag doon yung ang tawag doon, basta may tawag doon mga kababayan. Pero nag-ano siya na ipa-expelled, ayan, expelled ang tawag niya, disqualification, ayan, parang ganon. Ipapa-expel daw niya. So, hindi ko alam mga kababayan kung, lalo pag nalaman ito ni Sentry. Naku po, baka yan isa sa questionin ni Senador Trillanes yan. Naku, kung ito nga kumakalat ngayon sa social media, naku, mas lalong pag-initan ni Trillanes ito. Parang, ano to, paldong-paldo? Ano to, tiba-tiba? Naku, hindi pwedeng ganyan. Siyempre, gaganon yun.
Naku po, mga kababayan, Diyos ko. May politika, may family dynasty. Pa-expelled, petition to remove, tapos disqualified. Parang ganun, mga staff ni Bato, pag natanggal na sa pagkasenador si Bato, doon lang yata sila matanggal din. Kasi si Bato ang nagpapasahod sa kanila. Ang problema nun, Ma'am Elena Garcia, hindi pumapasok. Bakit ganun? No, bakit gano'n na hindi naman na nagpapakita, hindi naman na pumapasok pero sumasahod pa rin? 'Di ba? Bakit gano'n? Napaka-unfair naman. 'Di ba? Napaka-unfair yung gano'n na sinasahuran ka nang hindi ka pumapasok. Pero tayo, mga ordinaryong tao, kapag hindi tayo pumapasok, putang ina, malit ka nga lang 50 pesos na kaltas. Magkano lang sinasahod mo? 750 a day, tapos tanggalan ka pa 50 kasi late ka. Tapos minsan, 3 araw ka hindi makapasok, wala kang sahod kasi no work, no pay. Tapos, mo-absent ka kasi may sakit ka, kailangan kukuha ka pa ng medical records para i-present mo na kaya ka naka-absent. Kasi kung wala kang alibay, tanggal ka sa trabaho. Diba? Oo, Diyos ko, may ganun pala. Hala, kaloka naman. Diyos ko, unfair. Diba? Ma'am BMV, Rose Oimatsu, hello po sa'yo dyan. Diba? Napaka-unfair. Diba? Hindi maganda yung ganyan. Sana all magsenador na lang tayo. Diba? Para kukunin natin lahat ng pamilya natin ng mga walang trabaho. Lagay nating staff. Diyos ko po. Oo, diba? Oo. So, yun po yun, mga kababayan. Naku po, Diyos niyo, Marimar. Ito si Senator Bato, mula nang madinig kasi si Ombudsman Remulla, ito'y kwentuhan pa to sa kanilang program sa sa executive, hindi politiko pala to, sa executive session, mga ka-clear. Hindi na siya nagpakita. Diba? Hindi na siya nagpakita to the point na yung kanyang trabaho bilang bilang senador napapabayaan niya na. Diba? So, hindi ba unfair iyon, mga ka-clear, sa mga bumoto sa kanya, sa Pilipino, sa mga Pilipino na, diba, nagpapasweldo sa kanya. Dahil lang sa kanyang fear of the unknown. Okay. Kasi, itong si Senator Bato, takot na maaresto. Takot na ma-surrender. That's the right word. Ma-surrender sa ICC. Pero di ba, mga clear, nung una, alam naman natin kung paano niya pahinamon itong si Senator Trillanes. Ba? And at the same time, mga clear, alam naman niya, sabi niya, wala siyang kasalanan. Diba? So, wala siyang kasalanan. Hindi ba mas madali na maipanalo ang kaso kung nandun sila pareho ni dating Pangulong Duterte, magkasama sila sa ICC, hindi na malulungkot si Tatay Digong niya, hindi na rin siya mag-aalala at hindi na siya iiyak habang nangangampanya dahil kasama niya na ang kanyang Tatay Digong. Diba? Kapag sila ay parehong nagsama at maipagtatanggol pa niya si Tatay Digong niya, nasasabihin niya na walang inutos ang Tatay Digong niya ng pagpatay. Kaming mga pulis ang nag-execute. Diba? Kung ipa-follow natin yung words ni Mayor Magalong, walang kasalanan ng Pangulo. He's just strategic guidance. He's the what? Ang may kasalanan yan, mga nag-i-implement. The how. So, pag sinabi yun, itong mga words na to, kapag lahat ng binanggit ni Mayor Magalong sa interview sa kanya ni Carmina Constantino, mga clear, ligtas ang dating Pangulong Duterte. Kung mag-witness si Mayor Magalong, kaya tingin ko, kailangan ka ni VP Sara Kung mag-witness si Mayor Magalong, pabor kay dating Pangulong Duterte, lahat ng pulis guilty sa ICC. Diba? Bakit? Sinabi niya yung nag-implement ito, the how. Ang may mali ay yung mga nag-implement.
at nakita ni Mayor Magalong yung mga listahan, yung iba hindi talaga kailangang i-terminate. Hindi kailangan. At yun ay inamin niya kay Carmina Constantino. Diba? At sabi niya, lagi niya itong sinasabi sa kanilang command conference. Kaya, General Bato. Ngayon, naisip ko tuloy. Bigla ko naisip, mukhang delikado si General Bato. Sa ICC pala. Mukhang siya'y magigilty pagka kinuhang principal witness. Or, hindi naman state witness eh. Sige, important witness. Itong si Mayor Magalong. Dahil ang ituturo niya lahat ay ang mga pulis. Except the Duterte. Kaya mukhang delikado. Ngayon ko naisip, delikado pala. Akala ko makakapagtulungan pala si Senator Bato kay dating Pangulong Duterte. Pag may nag-witness pala sa kanya na ikaw yung nag-implement, General Bato, ikaw yung nag-implement. Ikaw yung isa sa mga nag-implement dahil ikaw ang PNP chief. Although sanabi niya, wala ka naman daw kasalanan, mukhang ililigtas din naman ni Mayor Magalong. Sabi niya kasi, nagagalit daw siya at sinasabi niya sa'yo at nakikinig ka naman daw. Nakikinig siya pero hindi naiwasan ang patayan. Mukhang madelikado pa rin pagka si Mayor Magalong ang nag-testify. Mukhang delikado yung mga pulis. Ang liligtas niya lang ni Mayor Magalong, si dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Ang presidente is mere strategic guidelines. Kaya di niya masisisi. Pero, baka sa mga bago pero yung mga luma, na dito madalas, yung ating suki dito, alam niyo na to. Pero, pagdating kay Pinoy, command responsibility yan ni Pinoy, mamasa paano? Dapat liable siya. Tanong kaya natin, anong difference ng pagiging presidente ni Pinoy at ang pagiging presidente ni dating Pangulong Duterte? Ba't yung isa dawat? Ba't si Pinoy dahaw? Diba? That's good governance in his eyes. In his eyes. Good governance yun, mga kakyo. Okay? Advance lang mag-isip si Bato at Torion, inuuna na nila ang warrant of arrest. Yes! Nadinig ko yan, Maylene. Kahit si General Torion pala, attorney, pala yung Torre. Attorney Torion, sasabi niya na, strategy? Na hindi sabihin kunwari na walang warrant of arrest? Diba? So, okay lang daw kasi mga bobotanting DDS lang naman bumoto sa kanya mga multi-web yung mga yon. Maka-third pa rin siya, naka-third pa rin siya, third placer pa rin siya. Anyway, mga kakil. Even if, halimbawa lang, sabihin na strategy ito. As alleged by Atty. Torion. Halimbawa, if ever may warrant of arrest, anong dapat gawin ng lawyer? Itago? Diba? Itago? Sabi niya, kasi nasa ibang bansa yun eh. Bakit nasusuko doon? Di dito. May batas tayo, RA 9851 eh. Diba? Batas din yun. Choice yun ng Pilipinas. Kung may nauna ng international court, kung may nauna ng international court na nakapag-imbestiga rito, pwedeng ibigay ng court ng Pilipinas ang pag-iimbestigan tuloy-tuloy doon sa nasabing international court or trial court sa ibang bansa na RA 9851. So, walang nilalabag na bastas doon. Diba? Well, anyway, tingnan natin. Puntahan na natin si Senator Lacson.
Ano sinabi niya? Mukhang init na si Senator Lacson eh. Senador na si Bato de la Rosa na missing in action pa rin dahil sa balibalitang may arrest warrant na daw ang ICC laban sa kanya. Pero hindi lang si de la Rosa ang hinahabol ng kontrobersya, kundi maging ang kanyang opisina. Ang detalye sa agenda report. Oh! Hindi lang siya mga clear ha, pati opisina may issue pala ha. Okay. Ni Dexter Ganibe ng Abante. Aminado si DILG Secretary John Vic Remulla na wala pa silang hawak na kopya ng sinasabing warrant of arrest para kay Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Kaya kahit alam niyang nasa Davao lang ang senador, wala silang magagawa para arestuhin siya. Ako alam naman pala yung whereabouts. Kasi di ba nakita natin yung picture niya, Davao yun eh, yung sa mall. Kaya naman ang kasamahan niya sa Senado at kanyang senior officer noon sa PNP na si Senator Ping Lacson nanawagan na kay Bato na pumasok na sa trabaho. Kung ako siya, papasok na muna ako. Wala naman ako warrant eh. Oh, talaga. Alam mo, kaya hindi naniniwala sa si Senator Bato, tumatawa ka eh. Baka sabihin, ginogoyo mo lang siya. O, tapos biglang paglabas niya, nandiyan yung warrant of arrest, masisi ka pa. Yan, tumatawa kasi si Senator Lacson eh. O, baka sabihin, hindi ka seryoso. Oh. Ngayon, kung talagang... O, tinan mo, oh. Diba? O, ang cute-cute pa naman ni Senator Lacson pag tumatawa. O, pigil na pigil. Ulitin nga natin, ay, nako. Oh. Senator Ping Lacson nanawagan na kay Bato na pumasok na sa trabaho. Kung ako siya, papasok na muna ako. Wala naman ako warrant eh. O, diba? Kayo, mga kaklir, kung kayo takot na takot tulad ni Senator Bato, seseryosohin mo ba? Si Senator Lacson yung payo niya? Sige nga. Tapos ganyan pa siyang pigil na pigil yung tawa. Oh. Diba? Di yun pinlock? Oh. O dapat Senator Lacson. Pag nagpapayo ka kay Senator Bato, lalo na yung nandun yung fear of the unknown. Diba? Dapat di ka tumatawa. Kasi isipin niya, baka ibintang din sa ni Atty. Torrio na, ano yun, parang may pain. Parang like that na parang strategy. Na pag bigla mo pinapasok, bigla siyang mahuli. Oh. Diba? Talaga, Ariel Salinga, nasa may sa Ariel. Ganun ba? Hindi naman, tingin ko, takot na takot, hindi B na B. Oh, di na Montanes. Nga, ito si Senator Lacson kasi, ganda pa ng ngiti. Tingnan mo, kita niya ba? Lakihan ko nga, tingnan mo, Parang, trabaho ka na, pumasok ka na kasi, wala ka naman kasing warrant, eh. Biglang tawa. Ikaw talaga, Senator Lacson, eh. Ngayon, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant, discarte niya na yun. Ay, naku, Senator Lacson. Wag ganyan. Ibig sabihin, ito yung message behind ni Senator Lacson. Senator Lacson, hindi napanood itong yung una kong topic dito eh. Diba? Senator Lacson, diba? Alam mo naman love ka namin dito. Diba mga kaklear, laban naman natin si Senator Lacson. Pero, syempre, parang hindi okay na payuhan mo, diba? O hindi naman payuhan. Magbigay siya ng suggestion sa isang halimbawang may warrant of arrest na diskartihan mo na lang. So when we say diskartihan, ibig sabihin, pwede ka magtago. Hindi siya magandang pakinggan. Bakit? Kasi magiging modelo yan. Di ba mga kaklir, magiging modelo yan, suggestion na yan. Yung mga may warrant of arrest, iisipin nila na okay lang dumiskarte. Na kapag dumiskarte ka, mga kaklir, kahit maghapon ka maghanap, di mahahanap parang si Pastor Kibuloy, Bantag, Atong Ang. So, ang tanong ngayon natin, ibahin natin, wag halimbawa ang subject natin, hindi ang subject person natin si Congressman, si Senator Bato. Tanungin natin si Senator Lacson. Sana madinig niya to. Kung si Atong Ang
tumalilis at dumiskarte. Ba? Okay lang ba? Okay lang bang sabihin natin na, atong pag nandyan na yung warrant of arrest at positive ka, dumiskarte ka na lang. Diba? Si Bantag, diba? O may kaso. O Bantag, may warrant of arrest ka. Tama yan. Dumiskarte ka. Hayaan mo ng law enforcement humanap sa'yo. Diskarte ka lang. So, dapat, tingin ko dapat natanong natin si Senator Lacson dito, pareho ba ang pananaw niya kung si Senator Bato ang magkakaroon ng warrant of arrest at si Atong Ang? Pareho ba yon? Pareho kaya ang kanyang i-advise? O na-advise niya lang to because ka-PMAyer niya? Na-advise niya ba to kasi kulig niya sa Senado? Diba? Kasi mga clear, lahat ng Pilipino o kahit sino mang akusado dito sa Pilipinas, pag nalaman na may warrant of arrest sila, at yan ang magiging suggestion na bahala ka ng dumiskarte, ay baka mga ka-clear, ilang pondo ang mababawas o magagastos natin kakahanap ng fugitive. Diba? Hindi okay. Hindi okay na paggastusin natin yung government. At ito pa maganda mga clear. Well, anyway, siguro hindi naman to applicable sa ICC. Dito lang sa Pilipinas ang pag-surrender voluntarily, sign of good faith, yon. At nakaka-apekto to if ever alam mo magigilty ka at sumuko ka na, tapos nag-plead guilty ka pa, bababa yung penalty mo. Bababa yung penalty mo. Let's say imprisonment mo, bababa. Kaya nga ini-encourage na magpahulit, magpa-volunteer para hindi na mag-aksaya ng resources ang gobyerno sa paghahanap sa'yo. So, kaya ang magandang tanong dito, sana lang natanong si Senator Ping. Although sabi natin, lahat tayo dito, we love Senator Ping. Lahat naman lagi natin pinagtatanggol ang kanyang magandang diskarte sa privilege speech. But dito, medyo questionable. I mean, may question mark ako dito. Kasi baka nga gayahin ng ibang pugante. Baka gayahin ng ibang pugante. Dumiskarte. So lumalabas nito, mga ka-clear, yung pagdiskarte, diba? Yung pagdiskarte, ni Bantag, ni Saldico, yan gusto niya pabalikin si Saldico Pero kung ang sasabihin niya kay Senator Bato, dumiskarte ka, di parang tama lang yung ginagawa ni Saldico na dumidiskarte. So tama lang din, although wala pang warrant of arrest, si Senator Bunuan na dumidiskarte. Tama yung ginagawa ni Bantag na dumidiskarte. Diba? So, hindi naman tayo pwedeng mamili. Bibigyan mo ng advice yung isa na dumiskarte, tapos the rest gusto mo umuwi sa Pilipinas or magpakita at sumuko. Diba? Hindi yun pantay. Dapat pare-pareho. Diba? Dapat pare-pareho, mga clear. Ang pag-advise ng ganito, dapat pare-pareho. Kung may gusto kang pauwiin, like Saldico, dapat ganun din kay Bato. Huwag magtago. Diba? Sige, tuloy. Ano yun? Diskarte naman ng law enforcement, hanapin siya. Warrant. No, kung talagang, unless positive siya talaga na meron siyang warrant. Unless positive siya na may warrant. Mga clear, ang warrant issued by the court. Diba? Issued by the court. Diskarte niya na yun. Diskarte naman ng law enforcement, hanapin siya. O diba? Diba aksaya ang pera? Aksaya ang pera yun. Siguro mga clear ganito yan Tingin ko lang Senator Ping. Tingin ko lang. Baka mahirapan siyang i-advise. Ito nakikita ko mahirapan siyang i-advise na sumuko ka na. Kasi na-experience niya na hindi agad sumuko. But, he used all legal
means na madismiss yung kaso. Habang siya'y nagtatago, diba? Habang siya'y nakatago at hindi sumusurrender, his lawyers use all the legal remedies. Pero nagtago pa rin siya. Kaya baka hindi niya ma-advise mismo kay Senator Bato na sumuko ka. Kasi baka sabihin, ikaw nga nagtago eh. Pwedeng ganon. Diba? Tingnan ko lang mga clear ha. Tingnan ko lang. Wait lang. Tingnan ko lang kung meron siyang pronouncement. Di ko na matandaan. About Saldico. Okay? Ha. Lacson. Government can explore tapping UN Yan. Tandaan natin to. Yan. Kita ba? Ayan. Sige. Basahin natin. Lacson, government can explore tapping UN Anti-Corruption Convention to catch Saldico. Diba? Gusto niyang pauwiin. Diba? Gusto niyang pahuli. Yan o. The Philippine government can explore tapping 20OT Anti-Corruption Convention of the UN to locate and arrest fugitive. Ayun o. Gusto niya maaresto, di ba? Gusto niya pauwiin, gusto niya maaresto. So, yun yung sinasabi natin, di ba? So, kung mag-advise siya na dapat kayo umuwi, dapat kayo maaresto, dapat siyang arestuhin, tingin ko, dapat hindi siya nag-advise sa isang katulad ni Senator Bato na pag may warrant of arrest na, dumiskarte ka. Kasi, magkaiba yung views niya. Magkaiba yung views niya sa magkaibang tao. Yung isa, kulig niya, yung isa, hindi. So, baka masabihin favoritism ka. Yun lang, gusto natin siyang paiwas sa ganun dahil we respect, no? Senator Lacson. Kaya lang, nakakalimutan niya, yung ibang tao gusto niya pauwiin, tapos si Senator Bato gusto niyang dumiskarte. Di ba? Magkaiba eh. Yeah, dalawa tayo. Sinabi na rin noon ni Senator Lacson na kung hihingin ni Senator Bato ang kanyang payo, tuturuan niya ito kung paano magtago. Di ba? Tuturuan niya magtago. Totoo naman, na-take up na natin to eh. Tuturuan niya magtago itong si Senator Bato. Tapos sabi niya, bahala na ang law enforcement na hanapin ka. Diba? Pero sabi nga natin, magkaiba yung view niya. Pagdating kay Senator Bato, kay Saldico, at sa ibang mga fugitive. Maraming walang trabaho na gusto magtrabaho para magkaroon kahit mababa ang sahod. Pero at mga clear, may isang issue pa to Sige, puntahan natin. Simula noong Nobyembre na nakaraang taon na hindi na nakita dito sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Maliban na lamang dito sa kanyang larawan na nakapaskil sa legacy wall ng Senado. At marami na rin pumutok na issue laban sa kanya. Kabilang na dito ang umano'y pag-hire ng sandamakmak na kamag-anak sa kanyang tanggapan. Sa social media Sandamakmak na kamag-anak, mga ka-clear, na hindi ito napapansin before. page ng Impact Leadership, isiniwalat ang listahan ng 10 kamag-anak Okay, among those listed as working in the Senate are De La Rosa's 2 daughters. Marian Testel De La Rosa Estoesta, who serves as Chief of Staff with salary grade 30, and Mona Lisa C. De La Rosa Gino, Director 2 with SG, salary grade 26. His sister Ruby Ann D. Garcia is a supervising political affairs officer, salary grade 22. Also employed in the chamber are several nieces and nephews. Aba, puro ka mag-anak, mga ka-clear. Ito yung sinasabi natin eh. Ito yung sinasabi natin. Ay, lakihan ko. Ito yung sinasabi natin, di ba? Kapag nabigay ng pwesto, kaya hindi matanggal kaya yung iba, I'm not only referring to Senator Bato. Pag yung iba nasa posisyon, lahat ng kamag-anak dadali. Di ba? Para bang naging di ba? Ayoko kasi sabihin gatasan eh. But parang naging family business yung gobyerno. Di ba? Parang taking advantage na nasa posisyon ka, tapos lahat ng kamag-anak mo dadalhin mo. So lahat na nasa opisina niya ngayon na nagtatrabaho, mga kamag-anak niya. Mga kamag-anak niya
na hindi rin sinasabi kung nasaan siya. At inaalaw na hindi siya magtrabaho. Yun. Anak na Senador Bato na kasama sa mga empleyado ng kanyang opisina. Base ito sa isinumiting 2025 SALN ng Senador. Sa kabila umano ng halos 2 buwan ng absent si Senador Bato, nananatili raw empleyado ng Senado ang kanyang mga kamag-anak. Nakasaad sa Section 59 ng Book 5 ng Revised Administrative Code of 1987 ang mga patnubay laban sa pag-hire ng mga kamag-anak sa alinmang sangay ng gobyerno. Sabi dito na hanggang 3rd degree of consanguinity ang kasama sa pinagbabawal kapag regular plantilla position. Exempted naman sa rules of nepotism ang mga na-hire sa confidential capacity, mga guro, doktor at miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Pero kailangang ipagbigay alam ito sa CSC. Hininga natin ng komento mga opisyal sa tanggapan ni Senador Bato, pero wala pa silang tugon sa post ng Impact Leadership. Diba? Sabi naman ni Senate President Tito Soto, nasa Senate rules na maaari lang piliting pumasok ang isang mambabatas kung talagang napakahalaga ang magiging boto nito para sa agenda. Di ba parang samantala yung ordinaryong empleyado dapat pumasok. Pag hindi pumasok, no work, no pay. Tapos mamememohan ka pa. Di ba? Wala talagang delikadesa, patigasan na lang ng MOOC, sabi ni Samuel Abad. Di ba? Liluv, ano ang professional qualification ng 10 na hindi natin alam, di ba? Melchor Gordon, Family Corporation na ang Senate. Di ba mga clear? Backer System, Taray, sabi ni Ako si Manat May. Ganun ba yun? Ako si Manat May. Nangongo. Baka naman talagang ganyan. Ako hindi naman Manat May talaga ang pangalan niya. Manat May. Charlie Estebaya. Diyan sumablay si Lacson sa sinabi kay Bato, kaya hindi na mahanap sinunod niya. Lacson, ano ba yan? Dati kang pulis. Even if it is just a joke, hindi siya okay. For me, pati sa mga ka-clear. Hindi okay. Kasi makaka-impluwensya ka ng mga ibang fugitive. Diba? Kahit idaan mo yan sa biro, hindi siya okay. Kasi mukhang namimili siya ng advice niya. Kasi si Saldico gusto niya pabalikin eh. It doesn't sound convincing. Sabi ni Addictus Rex. Baka naman mamaya nasa secret hiding place si Kabuloy. Pwede. Diba? Thank you Nelson Capino sa iyong na sticker. Sabi niya, Bato, magpaka lalakoy ka. Tan. But anyway, wala naman kasing warrant of arrest. Wala siyang dapat katakutan. Magtrabaho na lang talaga siya. Sabi ni Animal Lover, Bato, ang kapal nyo. Kumakain kayo galing sa bulsa ng bayan na di kayo nagtatrabaho. Yun, nahahayaan. Diba? Nahahayaan. Lali Bebis Castro, diba? Ruben Esperanza, Romy Lagrana, Karma is real. Walang forever, asan ka na, Tobats. Duwarog, Antonio Bautista. Oo nga eh. Oo. Manat mo ay. 7, sweet 5. Pailan na lang agad. Tingin ko dapat ethics committee. Kasi sinabi naman ni Senator, ni SP Tito dati, di ba? You file a complaint sa ethics committee. Let's see. Sino magpa-file yan? Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.